Kung alam ko na ang isang tasa ng kape ay maaaring masunog ang 65 taon ng dignidad, mananatili ako sa kama kaninang umaga. Tahimik akong nakaupo sa talahanayan ng agahan sa maaraw na kusina ng aking anak na si Lisa, na nag-cradling ng isang mainit na tabo sa aking mga kamay. Gumawa na lang siya ng isang sariwang palayok, masyadong malakas, ang gusto nito ng kanyang asawa. Akala ko ito ay isang tahimik na umaga. Akala ko ligtas ako. Lola, sabi ng aking apo na si Travis, tulad ng hinihiling niya sa akin na ipasa ang mantikilya, maaari ko bang hiramin muli ang iyong credit card? Nariyan ang bagay na kailangan ko para sa aking pag-setup ng gaming. 5 lola lamang ito. Hindi man lang ako nag-flinch. Sinabi ko lang, hindi. Iyon ay nang mag-snap si Lisa. Hindi siya sumigaw kaagad. Una, hinayaan niya ang katahimikan na gumapang sa paligid namin, makapal at nakakalason. Pagkatapos, nang walang babala, ang kanyang kamay ay lumipad papunta sa akin. Hindi upang hampasin, hindi siya matapang, ngunit gumawa siya ng mas masahol pa. Tinapik niya ang aking tabo ng kape ng diretsyo sa aking kandungan, mainit na scalding. Bumagsak ako, tumalon, ang ceramic na paghagupit sa sahig at pagbagsak. Ang likido na nababad sa aking manipis na pantalo ng pajama, ang aking mga hita ay natigil, ang aking dignidad ay lumala. Hindi man lang kumurap si Lisa. Kung magiging makasarili ka, baka oras na umalis ka, anya, na natitiklop ang kanyang mga braso na parang inilalagay niya ang ilang patakaran sa korporasyon. Alinman bigyan si Travis kung ano ang kailangan niya o makahanap ng ibang lugar upang mabuhay. Hindi kami nagpapatakbo ng isang kawanggawa, nanay. Isang kawanggawa. Ang salitang iyon ay tumama ng mas mahirap kaysa sa kape. Tumayo ako doon, tumutulo, sinunog at tahimik. Ang aking mga mata ay naka-lock sa kanya, at sa isang iglap ay naisip kong nakakita ako ng isang flicker ng pagkakasala, ngunit hindi, ito ay pagkalkula. Sinusukat ako, tinimbang, at natagpuan na hindi kasiya siya. $5,000, inulit ko, kalmado ang boses ngunit nanginginig, para sa isang bata na bumili ng mga gadget. Kurot ang labi ni Lisa. Hindi ito isang malaking pakikitungo. Mayroon kang pera. Nakaupo ka na mula pa nang mamatay si tatay. Hindi ko alam kung bakit ka mahirap. Nagbabayad ako para sa mga utility ng bahay na ito, mahinang sabi ko, at hindi ko kailanman hiniling sa iyo na takpan ang aking mga reseta. Ang kanyang mga mata ay gumulong. Maswerte ka, hinayaan kitang manatili dito pagkatapos ng iyong operasyon. Tandaan, hindi ka maaaring maglakad ng walang tulong. Pinamamahalaan ko ang iyong buong buhay at ngayon ito. Nais kong sumigaw, hindi lamang mula sa sakit kundi mula sa pagtataksil. Hindi sila tumulong. Nagpoposisyon sila. Ang pangangalaga ni Lisa ay may mga string, hindi na may mga lubid, hindi nakikita sa una, pagkatapos ay masikip, pagkatapos ay cut off ang sirkulasyon. At sa sandaling iyon ay naintindihan ko, hindi na ito ang aking anak na babae, hindi talaga. Ito ay isang taong nakakita sa akin bilang leverage, isang mapagkukunan, isang matigas ang ulo na matandang babae na nabuhay ang kanyang pagiging pakinabang. Sa likuran niya, mukhang nababato si Travis, naghihintay pa rin, inaasahan pa rin ang card. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinawakan ko ang isang tuwalya ng papel at sinalsal ang aking mga binti. Walang lumipat upang tulungan ako. Ang aking hininga ay mababaw, ang aking puso ay tumulo sa aking mga tainga. Tumawid si Lisa sa kanyang mga braso at idinagdag, kasama ang parehong malupit na smirk, maaari mo ring ibigay ang card o wala rito sa pagtatapos ng araw. Doon ito. Hindi isang kahilingan, isang banta. Tumingin ako sa spilled coffee pooling sa paligid ng basag na tabo. Ang isa sa mga piraso ay nakarating malapit sa aking paa, isang malutong na maliit na shard na may isang floral print. Isang piraso ng isang bagay na dating maganda, katulad ko. Hindi ako nagtalo. Hindi ako umiyak. Dahan akong lumakad papunta sa lababo, hinugasan ang aking sinunog na mga kamay sa ilalim ng malamig na tubig at pinatay ang gripo. Tapos nagsalita ako. Ako ay mawawala bago ang paglubog ng araw. Kumurap si Lisa. Sa palagay ko inaasahan niya ang higit na pagtutol. Ngunit ang hindi niya alam, at kung ano ang sa wakas na alala ko, ay ito, tahimik ay hindi nangangahulugang mahina,
at ang ilang mga utang ay binabayaran hindi ng pera ngunit may katahimikan at katapusan. Nag-click ang pinto na sarado sa likuran ko at nag-iisa ako sa silid ng panauhin. Natigil pa rin ang aking mga binti, ngunit ang tunay na sakit ay hindi mula sa kape, mula sa pag-alam na ang ibig niyang sabihin. Gusto niya ako umalis. Hindi dahil hindi niya ako kayang panatilihin, ngunit dahil hindi na ako pakinabang. Umupo ako sa gilid ng kama, ang aking kama, ang natutulog ko pagkatapos ng kapalit ng aking balakang. Ang isang lisa ay tinapik ako sa bawat gabi sa una, tulad ng ako pa rin ang kanyang ina, hindi ang kanyang pasanin. Iginiit niya na manatili ako sa kanila, tinawag itong pansamantalang pag-aayos. Hindi ako nagtalo. Nagpapasalamat ako. Bobo na nagpapasalamat. Ngayon nakikita ko ito para sa kung ano ito, isang bitag. Pinamamahalaan niya ang aking mga reseta, listahan ng grocery, at mga kagamitan para sa kaginhawaan. Sinabi niya na hawakan niya ang aking pagbabangko upang makapagpahinga ako. Sinabi niya sa mga kapitbahay na napapagod ako sa pakikisalamuha, kapag sa katotohanan ay hindi pa niya ako sinabi nang lumibot sila na humihiling sa akin. At hinayaan ko siya. Hinayaan ko siyang tulungan ako mismo sa aking sariling kalayaan. Dahan akong lumipat sa aparador. Ang aking maleta ay nasa tuktok na istante, maalikabok ngunit buo. Maingat kong hinila ito, nakakapit sa gilid ng damit para sa balanse. Sumasakit ang aking balakang, ngunit hindi ako hindi ako umungol. Pamilyar ang sakit. Ang mas nasaktan pa ay walang kumatok, walang dumating upang suriin ako. Si Lisa ay sumigaw sa kusina ng malakas para marinig ng buong block, at napanood ako ni Travis na mag-flinch at nag-freeze at nagkamali para sa mga salita, ngunit hindi sila nagmamalasakit. Hindi sapat upang sundin. Hindi sapat upang mapahina ang suntok. Binuksan ko ang tuktok na drawer at hinila ang envelope, ay nakatago ako doon buwan na ang nakakaraan sa ilalim ng ekstrang mga linen, mga kopya ng aking sertipiko ng kapanganakan, mga card ng siguro, isang print ng numero ng ruta ng aking bangko. Hindi ko lubos na alam kung bakit ko sila pinatay sa oras, ngunit ngayon ay may katuturan. Ang ilang bahagi sa akin ay palaging alam ang sandaling ito ay darating. Habang nakaimpake ako, wala akong tunog. Walang mga hikbi, walang pag-ungol. Tiniklop ko ang bawat piraso ng damit na may matatag na mga kamay. Inilunsad ko ang aking alahas na supot, mga piraso lamang ng kasuutan at isang singsing na perlas mula sa aking yumaong asawa, ngunit akin ito. Akin. Mula sa pasilyo narinig ko ang mababang hum ng telebisyon. Si Lisa ay bumalik sa kanyang karaniwang gawain na nanonood ng isa sa mga palabas sa renovation sa bahay na lagi niyang inaangkin na hindi ko maintindihan. Si Travis ay marahil sa kanyang silid, ang mga headphone, gumastos ng pera sa ibang tao sa online. Nag-zip ako ng maleta at umupo pabalik, sandali lang. Ang aking mga mata ay nag-scan sa silid. Ang frame na larawan ni Lisa at ako sa kanyang graduation sa kolehiyo ay nakaupo pa rin sa damit. Iginiit niya na nasa larawang iyon. Mukha akong mapagmataas dito. Hindi ako ipinagmamalaki ngayon. Gising na ako. Ang doorknob ay nakabukas saglit pagkatapos ay tumigil ito. Narinig akong nag-iimpake. Hindi sapat ang pag-aalaga upang buksan ito. O baka inaasahan nila na mawala ako ng tahimik na hindi na nila ito sasabihin muli. Hindi nila ako kilala. Naupo ako, maleta sa aking paanan, ang puso ay tumitibok tulad ng nasa isang muli, naghihintay para sa isang diagnosis, ngunit mayroon na ako. Hindi ako nasira. Itinapon ako. At nangangahulugan iyon na malaya ako. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll pababa hanggang sa nahanap ko ang pangalang hindi ko ginamit sa buwan, Gerald E. Retiradong abogado, ang aking kapitbahay, isang beses na isang kaibigan, mabait pa rin. Tumama ako sa tawag. Kinuha niya ang pangalawang singsing. Ruth, Anya, lahat ng bagay. Hindi, sabi ko, ang aking boses ay matatag, ngunit ito ay. Tahimik ito matapos akong mag-hang up kay Gerald. Masyadong tahimik. Ang kilabot na nakakagulat na uri ng katahimikan na umiiral lamang sa mga bahay kung saan nakatira ang pag-ibig. Umupo ako pabalik, isang kamay na nakapatong sa aking maleta, ang iba pang brushing sa gilid ng nightstand,
kung saan ang aking baso sa pagbabasa ay karaniwang nakaupo. Ngunit hindi ako nabasa sa mga linggo, hindi mula noong huling oras na naramdaman ko ang isang tao sa bahay na ito sa halip na inventaryo. Iyon ay kapag may napansin ako. Ang pitaka ko. Ito ay mas magaan kaysa sa dati. Inilabas ko ang harap na bulsa. Walang pitaka. Walang bank card. Walang aid. Lumaktaw ang puso ko. Binuksan ko ang pangalawang zipper pagkatapos ang pangatlo. Wala. Ang aking mga daliri ay nagsimulang manginig habang nakaupo ako sa gilid ng kama at itinapon ang mga nilalaman. Maluwag na peppermints, tissue, isang lumang kolorete. Walang card. Walang pitaka. Wala. Gusto ko ito kahapon. Sigurado ako dito. Ginamit ko ito upang bilhin ang aking reseta na pamahid sa parmasya. Hinimok ako ni Lisa. At iginiit na hawakan ang aking bag habang naglalakad ako ng mas mabagal. Akala ko mabait siya. Hindi lumilikha siya ng isang pagkakataon. Naririnig ko ang kanyang tinig ngayon, mga buwan na ang nakakaraan, kaya kaswal sa oras, hayaan mo lang akong alagaan ang iyong mga bayarin, nanay. Mas madali kung ang lahat ay dumaan sa isang account. Magtatayo ako ng mga otomatikong pagbabayad. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, nakatuon ka lamang sa pagpapagaling, okay. Kaya hinayaan ko siya. Ibinigay ko ang pag-access, mga password, account. Nagtiwala ako sa aking anak na babae. At ngayon hindi ko rin maalala ang huling oras na nakakita ako ng isang pahayag sa bangko na may pangalan ko rito. Sinimulan na niya ang lahat ng walang papel, upang gawing simple. Ang tanga ko. Ang mga salita ay dumating sa aking lalamunan tulad ng apdo. Mas mahal nila ang pera ko kaysa sa akin. Hindi ako pamilya, ako ay isang linya ng linya. Dahan akong lumakad papunta sa damit at binuksan ang pangalawang drawer. Nag-iingat ako ng isang maliit na notebook doon, ang uri na dati kong isinulat ang mga listahan ng grocery kapag nabuhay ako mag-isa. Sa huling pahina ay isinulat ko ang aking mga numero ng account buwan na ang nakalilipas, kung sakali. Tinitigan ko ang mga numero, pamilyar, minahan. Ngunit kailan ko huling nakita ang card na tumutugma sa kanila? Sinuri ko ang kahon ng alahas, sa ilalim ng kutson, kahit na sa loob ng aking lumang Biblia. Wala. Hindi lang nila hiningi ang pera ko. Kinuha nila ito. Umupo ako pabalik sa kama, nahihilo. Ang tibok ng kape ay kumupas. Ngayon ito ay isang bagay na mas malamig na nasusunog sa loob ko, isang kahihiyan na natikman tulad ng kalawang sa likuran ng aking lalamunan. At narito kung ano ang naging mas masahol pa, hinayaan ko itong mangyari. Hinayaan ko siyang maging tagabantay ko. Sinabi ko sa aking sarili na tumutulong siya, na siya ay umakyat. Ngunit hindi. Pumasok siya sa harapan ko, sa akin, sa paligid ko. Hindi ko ito nakita ng malinaw hanggang sa sandaling iyon. Hindi nang sinabi niya sa The Bridge Club ay pagod na rin akong maglaro. Hindi kapag naharang niya ang mga tawag mula sa aking bangko. Hindi noong sinimulan niya ang pag-apruba ng aking mga order sa Amazon tulad ng ako ay isang bata. Gusto niyang lock ang mga pintuan ng marahan, isa-isa, hanggang sa wala na akong pupuntahan. Iyon ang bahagi na halos umiyak ako. Hindi ako mahina. Nakaligtas ako sa 30 taon sa ihihi, ang pagkamatay ng aking asawa, at isang balakang na sumira tulad ng baso. Ngunit hindi ako nakaligtas na ito. Tiningnan ko muli ang frame na larawan ni Lisa at ako, ang isa sa kanyang pagtatapos. Nakasuot siya ng parehong smug smile noon din, pabalik bago ko alam na ang ilang mga anak na babae ay hindi lumaki upang mahalin ka pabalik, lumaki lang sila upang magamit ang iyong anino. Nag-buzz ang telepono. Ito ay Gerald. Isang teksto, nasa labas ako. Handa na kapag ikaw ay. Ayos na pula sa screen, pagkatapos ay sa mga sirang piraso ng tiwala na nakakalat sa buong silid. Hindi lang ako nag-iiwan ng bahay ngayon. Aalis ako sa kasinungalingan na mahalaga pa rin ako sa kanya. Sa oras na binuksan ko ang pintuan, si Gerald ay nasa kalahati na sa lakad, isang mahinahon na uri ng pagkadali sa kanyang hakbang. Sinusuot niya ang kanyang karaniwang navy windbreaker at nagdala ng isang matibay na bag ng canvas, tulad ng kami ay naka-off lamang para sa isang picnic. Hindi siya nagtanong.
Hindi niya ako tinitingnan na parang nasira ako. Sinabi lang niya, handa ka na? Tumango ako. Ang bahay sa likuran ko ay tahimik pa rin, walang pagbubukas ng mga pintuan, walang mga yapak na nagmamadali upang pigilan ako. Ang katahimikan na iyon, ito ay patunay. Patunay na naisip nila na hindi ako aalis, na hindi ko magawa. Kinuha ni Gerald ang aking maleta at malumanay na kinuha ang mas maliit na tote mula sa aking balikat. Nakuha mo na ang lahat? Tanong niya habang nakarating kami sa kanyang sasakyan. Lahat ng pagmamay-ari ko pa rin? Sabi ko. Binuksan niya ang pintuan ng pasahero. Maingat sa iyong balakang. Halos sinira ako ng isang pangungusap na iyon. Hindi dahil siya ay mabait, ngunit dahil napagtanto ko kung gaano katagal ito ay mula noong isang tao ay mabait nang walang nakalakip na resibo. Nagsimula ang drive sa katahimikan. Napanood ko ang mga lansangan na lumabo, ang bawat isa ay kumukuha pa sa akin mula sa bahay na tumigil sa pag-uwi sa araw na sinimulan ni Lisa na kinakalkula ang aking halaga tulad ng isang buwanang bayarin. Halfway sa bayan, sa wakas ay nagsalita si Gerald. Alam mo, Anya, nakita kita na umiiyak noong nakaraang linggo. Kumurap ako. Ano? Hindi niya ako tinitingnan, tinago na lang ang kanyang mga mata sa kalsada. Sa balkonahe. Nakaupo ka pa rin na maihawak na maliit na ceramic bird. Ayaw kong makialam. Ni hindi ko naalala ang ibon. O umiiyak. Sa palagay ko lang nagsimula ako pagkatapos ay tumigil. Parang naramdaman kong nakatira ako sa buhay ng ibang tao, isang mas maliit. Naisip ko na may mali kapag hindi na kita nakita sa library. Iyon ang sandaling napagtanto ko kung gaano kalayo ang paghihiwalay. Hindi lang kinuha ni Lisa ang pera ko. Kinuha niya ang aking mga gawain, aking pagkakaibigan, ang aking kalayaan na maglakad ng 2 bloke at uminom ng masamang kape mula sa isang tasa ng papel habang nag-sismis sa mga retiradong kababaihan ng koro. Hindi niya ako naka-lock sa isang silid. Ginawa lang niya ang natitirang bahagi ng mundo na mas mahirap maabot. Hindi ka ang una kong nakatulong sa ganito, tahimik na sinabi ni Gerald. Ang mga matatandang tao na pinamamahalaan mismo sa labas ng kanilang otonomiya. Nangyayari ito ng higit pa kaysa sa mga tao na nais umamin. Wala akong sinabi. Hindi ko magawa dahil abala ako sa paghawak sa aking luha tulad ng mga pasahero na hindi nila pinalampas ang kanilang paghinto. Gumawa ako ng ilang mga tawag kaninang umaga, patuloy ni Gerald. May isang lugar na sa palagay ko ay magugustuhan mo. Ang mga senior na komunidad na may mga independenteng unit. Nabanggit mo sa sandaling nagustuhan mo ang isa sa Koipon. Lumingon ako upang tumingin sa kanya. Ang lugar na iyon ay masyadong mahal. Nakita ko ang mga brochure bago. Sinabi ni Lisa na hindi ito makatotohanang. Sinabi rin ni Lisa na kailangan mo ng tulong sa pag-order ng iyong sariling mga medyas, tuyo niyang sinabi. Huwag bigyan ang kanyang otoridad na hindi siya kumita. Napapangiti ako nito, bahagya. Nakarating siya sa gilid ng konsole at hinila ang isang slim na sobre ng Maynila. Magsimula dito. Ilang mga pulyeto lamang. O, at makikipag-usap din tayo sa isang opisyal ng proteksyon sa pananalapi. Kung ang sinasabi mo tungkol sa nawawalang card ay totoo, maaaring kailanganin nating kumilos ng mas maaga kaysa sa huli. Nakaramdam ako ng food sa dibdib ko. Hindi gulat, hindi kahit na matakot, ang tunog lamang ng katotohanan ng landing kung saan ito sa wakas ay kabilang. Hindi ko nais na dumating ito, bulong ko. Siya ay aking anak na babae. Tumango si Gerald, nagpapabagal sa kotse habang papalapit kami sa isang ilaw. At sigurado akong mahal mo siya. Ngunit kung minsan ang pag-ibig ay ang papel lamang sa paligid ng lason. Tumingin ako sa bintana. Sa isang lugar sa likuran ko, baka napansin ni Lisa na wala na ako. Siguro hindi. Ngunit sa unahan ko, sa unahang pagkakataon sa isang mahabang panahon, nakakita ako ng pagbubukas ng gate, hindi isang haula, isang pintuan. Humugot kami hanggang sa mga pintuan ng nakaraang 11. Golden Panes, iyon ang pangalan. Ang pag-sign ay katamtaman, walang ginto, walang pino, malinis na sulat lamang sa isang weatherboard. Ngunit ang mga batayan na lampas nito ay mukhang isang bagay na wala sa buhay na dati kong iniisip na kabilang sa ibang mga tao, ang hydrangeas sa bloom, isang shaded bench sa ilalim ng isang willow.
Isang koi pond na nakakakuha ng sikat ng araw tulad ng baso. Nag-park si Gerald at pinatay ang makina, hinayaan ang tahimik na umupo. Nakatitig ako sa pasukan. Hindi ako handa, mahinang sabi ko. Para sa ano? Tanong niya. Gusto mo ito? Wala siyang sinabi. Tumango lang siya. Iyon ang nagustuhan ko tungkol kay Gerald. Hindi niya sinubukan na punan ang katahimikan ng awa o magagandang salita. Alam niya ang ilang sandali na nararapat na huminga. Pumasok kami sa pangunahing lobby at iyon ay kapag napagtanto ko ang isang bagay. Ang lugar na amoy tulad ng lemon balm at mga sariwang lutong raw hindi antiseptiko, hindi kalungkutan. Naamoy ito tulad ng pamumuhay. Ang receptionist, si Laya, ay tumayo upang batiin kami, mabait at hindi masyadong matamis. Dapat kang maging Ruth, Anya. Tumawag si Gerald ng maaga. Sinabi mong bibisitahin mo ngayon. Maligayang pagdating. Halos maiwasto ko siya. Ang pagbisita ay tunog na permanente. Ngunit hindi ko ginawa. Dahil may isang bagay sa loob ko na bumulong, hayaan mo na. Nag-tour muna kami sa patio. Dahang lumakad si Gerald sa tabi ko, hinayaan akong itakda ang tuli ng lakad. Nagpasa kami ng isang maliit na silid, aklatan, isang silid ng sining, kahit isang klase ng yoga para sa mga nakatatanda. Napanood ko ang dalawang matatandang kababaihan na tumatawa habang nagpupumilit silang igulong ang kanilang ihit, at ito ay tumama sa akin, hindi sila pinamamahalaan. Nakatira sila. Pagpili. Ang bawat silid ay may sikat ng araw. Ang bawat pasilyo ay may mga bintana. Walang tumingin sa balikat ng sinuman. Walang humiling ng pahintulot na lumabas sa labas. Pagdating namin sa koi pond, huminto ako. Ang mga isda ay dumula sa ilalim ng ibabaw, banayad at walang layunin, tulad ng wala silang kagyat na maging. Dati akong umupo sa pamamagitan ng tubig na tulad nito kapag kailangan kong mag-isip, sabi ko. Bago ang lahat ng ito. Ginagawa mo pa rin, sabi ni Gerald. Naupo kami sandali. Hindi ako nagsalita. Umiiral lang ako. Sa unahang pagkakataon sa mga buwan, hindi ako problema ng isang tao upang malutas. Hindi ako sakit ng ulo ni Lisa. Hindi ako pitaka ni Travis. Ako lang si Ruth. Nang sa wakas ay bumalik kami sa loob, pinangunahan kami ni Lion sa isang tahimik na silid ng tsaa at nagdala ng isang tray, 2 tasa, isang maliit na plato ng lemon cookies, isang brochure. Walang pusi. Walang pagsasalita. Isang banayad na alok lamang. Hinawakan ko ang tasa sa magkabilang kamay, nagpapasalamat sa init at tinitigan ang brochure. Doon sa pag-print ay ang bagay na sinabi sa akin ni Lisa na huwag isaalang-alang, isang studio na may kusina at balkonahe. Buwan hanggang buwan. Walang presyon. Handa nang ilipat. Huwag makuha ang iyong pag-asa, isang beses na sinabi ni Lisa. Ang mga lugar na tulad nito ay para sa mga mayaman na retirado, hindi ang mga taong katulad mo. Nabasa ko ulit ang numero. Hindi ito mura, ngunit hindi ito imposible. Hindi kong mayroon ako kung ano ang dati kong mayroon, pag-access sa aking sariling mga account, isang sabihin sa aking sariling buhay. Hindi ko alam kung makakaya ko ito, tahimik kong sinabi, higit pa sa aking sarili kaysa sa sinuman. Humigop si Gerald ng kanyang tsaa. Pagkatapos ay alamin natin. Ngunit una, isampa mo ang papeles. Isang order sa proteksyon sa pananalapi. Tutulungan ako. Ang salitang iyon ay lumapag sa aking dibdib. Protection. Hindi dahil sa ako ay marupok, ngunit dahil sa tapos na ako ay hindi ko kailangan na protektahan mula sa aking sariling anak na babae. Tiningnan ko ang brochure ng isa pang oras, pagkatapos ay sa Gerald. Okay, sabi ko. Magsimula tayo. At tulad nito, lumakad ako sa isang bagong kabanata, ang isa na may mga kandado lamang ay hinawakan ko ang mga susi. Sa talahanayan ng kusina ni Gerald, ikinakalat ko ang bawat dokumento na naiwan ko sa aking pangalan, mga card ng seguro, mga pahayag sa lumang bangko, isang folder na minarkahan ng Medicare na minsang tumawa si Lisa dahil sa pagiging analog. At pagkatapos ay isang notepad, manipis, dilaw, luha sheet sa mga lugar, kung saan nais kong isulat ang bawat kahina-hinalang sandali na maalala ko. Alam kong magulo ito, sabi ko, ngunit sinubukan kong subaybayan.
Inayos ni Gerald ang kanyang baso sa pagbabasa. Magulo ay mabuti. Karaniwan ang katotohanan. Siya ay dumaan sa mga unang ilang mga pahina, dahan-dahang tumango. Ang mga paulit-ulit na singil mula sa mga tindahan na hindi ka namimili, isang profile ng Netflix na nagngangalang Travmaster, pag-alis ng PayPal sa 3 oras ang mabuti ito. Talagang mabuti. Umupo ako sa tapat niya, nakatiklop ang aking mga kamay tuwid. Hindi na ako nakaramdam ng maliit na katuon lang. Mayroon akong isang bagay na hindi nila inaasahan, katibayan. Nawala ang bank card, ngunit wala ang memorya ko. At ngayon na ako ay naghahanap ng paatras na may malinaw na mga mata, ang larawan ay nakatuon. Kinontro ni Lisa sa ilalim ng pag-ibig, ngunit hindi ito pag-ibig. Ito ay diskarte. Mayroon ka bang access sa isang printer? Tanong ni Gerald. Tumango ako. Sa lumang pag-aaral ni Cliff, naka-hook pa rin sa matandang Dell. Pagkatapos bukas ay mai-scan namin ang mga pahinang ito, anya. Ikokonekta kita sa isang espesyalista sa aabuso sa pananalapi. Matindi sila. Hindi lamang nila pinangangasiwaan ang mga pagbabalik sa bangko, nagtatayo sila ng mga kaso ng proteksyon. Tumahimik siya. Ngunit kailangan nating kumilos sa lalong madaling panahon. Kapag napagtanto ni Lisa na hindi ka babalik, maaari niyang subukang mauna ito. Lalo na kung ang mga account ay nasa ilalim pa rin ng kanyang relo. Sila, sabi ko. Hindi bababa sa ilan sa kanila. Ngunit ang pamagat sa bahay, sumakay ako. Tumingala si Gerald. Ito ay sa aking pangalan. Inilipat ito ni Lisa bago ang aking operasyon. Sinabi niya na makakatulong ito sa papeles sa ospital. Kumurap si Gerald pagkatapos ay nakasandal sa likod. Ibig mong sabihin ang bahay na tinitirhan niya? Huminga siya ng hininga na parang tunog ng tawa. Well, ngayon nagbabago ang lahat. Tumayo siya at nakarating para sa isang maliit na lockbox sa istante sa likuran niya. Sa loob ay isang hanay ng mga opisyal na mukhang form, ang mga tab na nakadikit tulad ng ngipin. Kailangan mong gumawa ng mga kopya ng iyong mga dokumento, bawat pahina. Kumuha ng mga notarized na pahayag kung maaari mo. Ilista ang eksaktong mga petsa na ginawa ni Lisa, kahit na mas mahusay. Tumango ako, naabot na muli ang aking notepad. Ang aking sulat, kamay ay nanginginig, ngunit ang aking memorya ay matatag. Dapat ko ba siyang tawagan? Tanong ko. Ipaalam sa kanya na nagsumite ako. Hindi, mahigpit na sinabi ni Gerald. Hayaan ang papeles na magsalita. Sasabihin ito ng mas mahusay kaysa sa nagawa mo. Ang linya na iyon ay nanatili sa akin. Hayaang magsalita ang papeles. Hayaan itong dalhin ang lahat ng mga salitang nais kong sumigaw, ngunit hindi kailanman nangahas. Hayaan itong magpatotoo sa mga taon ng tahimik na pagbura, ang pagnanakaw ay nakabalot ng mga yakap, ang nakasisilaw na nagbihis bilang pag-aalaga. Hayaan itong sabihin kung ano ang hindi ko magagawa, sinubukan mong pag-aari ako, ngunit itinago ko ang mga resibo. Nang gabing iyon ay scan ko ang bawat solong pahina. Inayos ko ang mga folder hanggang hating gabi. Sumasakit ang aking likuran, tumba ang aking mga mata, ngunit hindi ako tumigil. Dahil ngayon mayroon akong isang layunin na mas malaki kaysa sa kaligtasan ng buhay. Ngayon ay may kaso ako. At kung hindi man sila humingi ng tawad, ang tala ay mananatili, para sa mga abogado, para sa mga korte, para sa akin. Dahil sa wakas ay inilalagay ko ang lahat sa papel, ang katotohanan na hindi nila naisip na mabubuhay ako ng matagal hindi upang sabihin. Hindi alam ni Lisa na mayroon pa rin akong pamagat na gawa. Hindi siya nagtanong, hindi kailanman naisip. Ipinagpalagay lamang niya ang kanyang pansamantalang pangangalaga sa aking buhay ay naging permanente, tulad ng lahat ng bagay na tahimik niyang inaangkin. Kaya't nang siya ay humila papunta sa driveway makalipas ang 2 araw at nakita ang isang estranghero na nakatayo sa kanyang bakuran sa harapan na may isang clipboard, akala ko ito ay parang isang glitch sa kanyang sariling sistema. Ang perpektong pagkakasunod, sunod na itinayo niya, mga bitak na bumubuo. Ang estranghero ay isang ahente ng real estate, isang babaeng nagngangalang Carla. Kinausap ko siya kahapon lang, tinukoy ako ng mga koneksyon ni Gerald. Propesyonal, maingat, at hindi ang uri sa chismis.
Lumabas si Lisa sa kanyang sasakyan, galit na, sigurado ako. Wala ako doon. Ako mismo kung saan kailangan kong maging, tatlong bayan, sa shaded balkonahe ng aking pansamantalang apartment sa Golden Pines. Isang baso ng iced tea sa isang kamay, isang itinalagang form ng reassessment ng pag-aari sa kabilang. Ibinaba ito ni Gerald kaninang umaga. Hindi ko na kailangang naroroon para sa bagyo. Kailangan ko lang ang papeles na dumating muna. Tinawagan ako ni Lisa. Siyempre ginawa niya, 3 beses sa isang hilera, diretso sa voicemail. Ang 4 na oras, sumagot ako. Nanay, ano ang nangyayari? May realtor dito na gumagawa ng isang walkthrough ng aking bahay, ang iyong bahay, anuman. Sinabi niya, nag-order ka ng pagsusuri. Naghintay ako ng 1 buong segundo bago sumagot. Tama. Katahimikan. Pagkatapos ay kamandag. Hindi ka seryoso. Seryoso ako. Halos maririnig ko ang kanyang pacing. Hindi ka na rin nakatira dito. Ano ito? Ang ilang uri ng biyahe sa pagkakasala? Sinusubukan mo bang ipahiya ako? Hindi, malinaw na sabi ko. Kinukuha ko lang kung ano ang palaging akin. Ito ang aking tahanan, she hissed. Hindi, sabi ko ulit, kalmado at ganap. Ito ang bahay na squatting mo. Pamamahala ng pera na hindi kailanman sa iyo. Hinayaan ko kang maglaro ng tagapag-alaga. Ang papel na iyon ay binawi na ngayon. Hindi mo lang kami maaaring itapon. Hindi kita itinapon, Lisa. Sinabi mo sa akin na umalis. Ang katahimikan pagkatapos nito ay tulad ng snowfall, malambot ngunit naghihirap. Wala siyang ideya na alala ko ang lahat, kung paano inilipat ang gawa sa aking pangalan sa ilalim ng pagtulong sa mga medikal na papeles, kung paano ko nilagdaan ang lahat pagkatapos ng hindi nagbabasa ng mabuti, nagtitiwala sa kanya. Ngunit nabasa ko ang isang bagay na naalala ko. Hindi ko siya binigyan ng buong kapangyarihan ng abogado. Kaya technically, legal at moral, ang bahay ay akin. At ngayon ito ay muling nasuri, inihanda para sa listahan, protektado mula sa kanya. Sa wakas ay nagsalita muli si Lisa, mababa at nagyelo. Malupit ka. Hindi ako nagtalo. Hindi ako nagtanggol. Sa halip, sinabi ko ang isang pangungusap na ganap na tumahimik sa kanya. Namimiss mo lang ako ngayon na sinabi ko hindi. Tinapos ko ang tawag. Nag-text sa akin si Carla ng kalahating oras mamaya. Natapos ang pagsusuri. Sinubukan ng client Lisa na makagambala, ngunit nanatili akong propesyonal. Malakas na potensyal para sa muling pagbebenta. Susundan kami bukas. Tumawag din si Gerald mamaya. Sinubukan niyang tawagan ako, Anya. Nag-iwan ng isang voicemail na puno ng mga banta. Hayaan siyang banta, sagot ko. Dahil sa unang pagkakataon sa isang mahabang panahon, hindi ako natatakot sa kanyang galit. Hindi man ako nagalit sa sarili ko, hindi na. Ako ay isang bagay na nakakatakot, tiyak. Tiyak na ang pag-ibig na walang paggalang ay pag-aari lamang. Tiyak na ang pamilya ay nangangahulugang wala kapag ito ay itinayo sa kontrol. Tiyak na kahit wala akong naiwan kundi ang upuan na ito, ang saan na ito, at ang aking pangalan sa isang legal na dokumento, magiging mas malaya pa rin ako kaysa sa dati kong bahay na iyon. Nang gabing iyon, maaga akong natulog. At sa unahang pagkakataon sa mga taon na lock ko ang pintuan, hindi dahil natatakot ako kung ano ang maaaring pumasok, ngunit dahil sa wakas ay may isang bagay akong sulit. Ang mga pintuan sa harap sa Golden Pines ay baso, mabigat ngunit matikas. Maaari mong makita, ngunit walang sinumang makakapasok ng hindi inanyayahan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nag-flinch nang makita kong darating si Lisa. Nakaupo ako sa aklatan ng komunidad kaninang umaga, nagbabasa ng isang artikulo sa aabuso sa pinansyal na aabuso na highlight para sa akin. Ang aking tsaa ay nakaupo sa tabi ko, masyadong mapait, ngunit ang mga salita sa pahina ay sinunog pa rin. At pagkatapos ay ang front desk ay tumunog sa aking silid. May isang Lisa dito upang makita ka, mahinahon na sinabi ng receptionist. Gusto mo ba kaming dalhin sa kanya? Hindi, sabi ko. Ngunit maaari mong ipaalam sa kanya na pinapanood ko. Hindi nila tinanong kung bakit.
Nakita ito ng mga kawani dito, ang mga bata ay nagpapakita lamang kapag ang kanilang mga pangalan ay nasa linya sa halip na ang tumatawag na Z. Tahimik akong lumakad papunta sa sunroom sa gilid lamang ng pangunahing lobby. Mula doon, nakikita ko ang lahat ng hindi nakikita. Tumayo si Lisa sa foyer, masikip na maong at isang galit na pula na blusa, na naglalakad sa mga maliliit na bilog tulad ng isang leon na nakulong sa isang showroom. Ang kanyang ekspresyon ay purong hindi paniniwala, na parang ang hangin dito ay personal na nasaktan sa kanya. Lumapit ulit siya sa receptionist. Itinuro ni Lisa ang aking direksyon at nakita ko ang kilos na malinaw bilang araw, akusado, matalim. Hindi niya alam na nasa likod ako ng tinted glass. Hindi niya alam iyon, minsan, siya ang nasa labas. Humakbang ako pabalik ng sapat lamang upang manatiling nakatago, hindi sa takot na hindi pinili. Ito ay isang kapangyarihan ng mga tao, tulad ni Lisa, ay hindi kailanman inaasahan na babalik ka. Hindi ang kapangyarihang lumaban, ngunit ang kapangyarihang huwag pansinin sila. 10 minuto ang lumipas. Dumating ang seguridad, hindi malakas, hindi agresibo, matatag lamang. Ang isang babae sa isang blazer ng Navy at ang tag ng pangalan ay lumapit at mahinahon na nagsalita kay Lisa, na sa ngayon ay gesturing wildly. Ang kanyang bibig ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanyang pakiramdam ng kabalintunaan. Napanood ko ulit ang kanyang punto, patungo sa brochure stand, ang kisame, marahil ang hangin mismo. Kahit anong ngunit papasok. Sa wakas, pinihit niya ang kanyang sakong at bumagsak. Ang mga pintuan ay dumulas na sarado sa likuran niya tulad ng bantas. Bumalik ako sa aking upuan sa silid, aklatan. Malamig ang tsaa ngayon, ngunit hindi mahalaga dahil hindi ako. Kalaunan ng hapon, huminto si Gerald. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Dumating siya sa ganitong paraan upang tanggihan lamang sa pintuan, anya, nanginginig ang kanyang ulo. Dapat ay inaasahan niya ang ibang bersyon mo. Inaasahan niya ang lumang bersyon, sabi ko. Ang nag-iisip na katahimikan ay nangangahulugang kapayapaan. Dahang tumango siya. Nawala ang bersyon na iyon. Maglakad papunta sa hardin. Nagdala ako ng isang maliit na tray na may 2 iced lemonade na naiwan sa amin ng kawani. Hindi ko kailangang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Alam na nila. Nag-ayos ako sa bench ng hardin, ang nagustuhan ko, ang isa na may eve na umakyat sa mga binti nito at ang view ng koi pond ng ilang yarda lamang ang layo. Ang isang malambot na simoy ay nagpukaw ng mga dahon. Si Lisa ay dumating sa lahat ng paraan para sa isang bagay, kontrol, marahil. Isang pagtatapat. Isang baligtad. Umalis siya nang wala. Dahil wala akong naiwan upang ibigay sa kanya, hindi pagkakasala, hindi pahintulot, kahit na ang aking pansin. At ang kapayapaan na naramdaman ko sa sandaling iyon, hindi ito nagmula sa pagpanalo. Ito ay nagmula sa tunog ng mga yapak na umaalis ng walang bukas na pintuan sa likuran nila. Inabot ko ang kamay ni Gerald at binigyan ito ng isang ilaw na pisilin. Sa palagay ko hindi na ako natatakot sa kanya, bulong ko. Ngumiti siya. Iyon, anya, ay nangangahulugang wala na siya. Pagkaraan ng 2 araw, tinawag ako ni Gerald pagkatapos ng agahan. Oras na, anya. Gusto mo pa ring ibenta ang bahay? Hindi ako nag-atubiling. Nakilala niya ako isang oras mamaya sa Golden Panes, isang file folder sa kamay. Sa loob ay ang buong pamagat na gawa, ang aking notarized na pag-verify ng pagkakakilanlan, at isang form ng tiwala, blanko ngunit handa na protektahan ang lahat na naisip ni Lisa. Naupo kami sa sun porch, kumalat ang mga papel sa pagitan namin. Pupunta siya ng walang hiya. Sabi ko, umiti si Gerald, hayaang mailantad ang kanyang walang kamali-mali. Pumirma ako ng linya pagkatapos ng linya, ay print, paunang pirma. Si Cliff ay tinutukso ako para sa paraan ng aking dila na natigil ng kaunti kapag nakatuon ako, ngunit hindi lamang ito benta, ito ay isang paghihiwalay. Ang bahay na si Lisa ay nanirahan, inaangkin, ipinagmamalaki, hindi ito sa kanya. Pininturahan niya ang mga dingding, sigurado, bumili ng isang sopa sa aking kredito, binago ang mga doorknobs, pumili ng tile. Ngunit ang mga buto, ang pundasyon, iyon ang aking pangalan, palaging naging.
Isinampa namin ng maingat ang tiwala sa papeles na inilipat ang ari-arian sa Ruth Langley na hindi maibabalik na tiwala sa pamumuhay. Hindi dahil natatakot ako sa isang demanda, ngunit dahil gusto ko ng isang bagay na irongklad, kahit na ang isang manipulative na anak na babae ay maaaring masira. Sa susunod na araw, ang pamagat ay lumipat. Hindi pa malalaman ni Lisa, ngunit ang batas ay. At mayroon din akong ibang paggawa ng serbesa. Sa tulong ng isang espesyalista sa aabuso sa pananalapi na si Gerald ay nakakonekta sa akin. Nagsumite ako ng isang kahilingan na i-freeze ang lahat ng mga transaksyon na nakatali sa aking orihinal na account sa bangko. Ang anumang bagay na naproseso sa nakaraang 6 na buwan ay may flag. Tinanong ng espesyalista kung mayroon akong backup na ebidensya. Mayroon akong 12 mga pahina, sinabi ko, na ibinigay sa kanya ang journal na dokumentado na may mga petsa, detalye at pag-atras. Siya ay dumaloy dito, ang mga kilay ay tumataas ng mas mataas sa bawat pahina. Hindi ka lamang ginagamit, Anya. Inaani ka. Hindi ako lumipad dahil alam ko at ngayon ay ginawa ang batas. Bumalik ako sa golden pins na may hindi pangkaraniwang pakiramdam ng magaan. Hindi kagalakan, hindi pa, ngunit mayroong isang bagay na tulad ng paghinga sa aking dibdib muli, tulad ng hindi ko hawak ang lahat upang manatiling magalang. Bumalik sa aking silid, hinila ko ang sobre na si Cliff ay iniwan ako ng taon bago siya lumipas. Hindi ko ito binuksan, naupo ito sa ilalim ng aking keepsake box na minarkahan sa kanyang sulat, kamay, tanging kapag pagod ka na magpanggap na okay ka. Binuksan ko ito ng nanginginig na mga kamay. Sa loob ay isang liham, maikli, ilang linya lamang. Ruth, kung sakaling makaramdam ka ng mas maliit kaysa sa babaeng ikinasal ko, huwag magtaltalan. Huwag ipaliwanag. Mag-iwan ka lang. Wala kang utang na karapatan na malabo ang iyong ilaw. Gumamit ng kung ano ang sa iyo at siguraduhin na hindi nila ito makukuha muli. Sa ilalim ay isang tseke, hindi na buong, $1 isa 0, 000. Matagal ko itong tinitigan. Pagkatapos ay tumawa ako, isang tunay, masakit na pagtawa na nasaktan ang aking mga buto. Alam niya kahit na noon. Si Cliff ay kilala ang mundo ay maaaring lumiko, maging ang pamilya. Tinawagan ko si Gerald. Abala ka? Para sa iyo, hindi kailanman. Pagkatapos ibenta natin ang isang bahay, sabi ko, at magbukas ng tiwala na hindi nila mahawakan. Tumahimik siya. Handa ka na para sa pagbagsak? Tumingin ako sa paligid ng aking silid, ang araw na dumadaloy, ang koi pond sparkling, ang scarf ng aking tulay na nakabitin sa upuan. Sabi ko, dahil sa oras na ito hindi ako nag-reaksyon. Nag-reclaim ako. At ang tseke na iyon, idineposito ko ito noong hapon. Hindi dahil kailangan ko ang pera, ngunit dahil nais kong malaman ng mundo na hindi ako tapos na pagbuo. Palaging naisip ni Lisa kunin niya ang huling salita. Binibilang niya ito, mas malakas ang kanyang tinig, mas mahaba ang kanyang mga teksto, ang kanyang mga banta na nakabalot sa pagkakasala at pag-aalala ng Fox. Akala niya ang katahimikan ay sumuko. Kaya't pagdating ng liham, makapal na mailigal na tono at opisyal na mga seal, naisip kong tumayo siya sa kanyang pintuan ng mahabang panahon bago buksan ito. At kapag ginawa niya, ang tunog ng lock slamming shot ay sumigaw nang wala akong kinakailangang magsalita. Sa loob ng sobre na iyon ay ang simula ng pagtatapos, isang formal na abiso mula sa legal na payo ng tiwala. Epektibo kaagad, si Lisa Andrews ay hindi na otorisado na ma-access ang anumang mga account, pag-aari, o mga talaan sa pananalapi na kabilang kay Ruth Langley. Ito ay maikli, propesyonal, hubad, walang sisihin, walang humihingi, mga hangganan lamang. Iyon ang nagmaneho sa kanya. Tinawagan niya ako ng 7 beses sa araw na iyon. Hindi ako kinuha. Ang 8 oras, nag-iwan siya ng isang voicemail, "Nanay, ito ay katawa-tawa. Nakikinig ka sa kanya sa halip na ang iyong sariling anak na babae. Naiintindihan mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Itinapon mo ang iyong pamilya." Pamilya. Ginamit niya ang salitang tulad nito ay nakasuot ng sandata, tulad ng dapat ay sapat na upang burahin ang lahat ng gusto niya, ang presyon, ang gaslighting, ang pagnanakaw. Ngunit ang pamilya ay hindi kaligtasan sa sakit, ito ay isang pribilehiyo.
At nawala ito sa sandaling ibinuhos niya ang scalding na kape sa aking kandungan at tinawag itong kasalanan ko. Ipinasa ko ang voicemail kay Gerald, kung sakali. Pagkatapos ay gumawa ako ng isang bagay na tahimik ngunit malakas. Naipadala ko siya ng walang tugon, walang paliwanag. Hinayaan ko ang liham na gawin kung ano ang hindi ko magagawa. Iguhit ang linya na may tinta at batas at mga kahihinatnan na hindi niya maiiyak ang kanyang paraan. Tumawag si Gerald noong gabing iyon. Nakuha niya ito, hindi ba? Oh, nakuha niya ito, sabi ko, na humihigop ng chamomile mula sa aking paboritong chip mug. Maaari mong palaging sabihin kung kailan nila napagtanto na nawala ang kapangyarihan. Tumawa siya. Hindi ka man lang nag-flinch. Bakit ako? Sabi ko. Inilibing ko na ang bersyon ko na magpapaliwanag sa sarili. Nang gabing iyon, natulog ako kasama ang mga bintana na nakabukas. Ang hangin ay amoy tulad ng ulan at sa aking mga pangarap, hindi ako nagtatago. Nakatayo ako sa gitna ng bahay na iyon, ang aking bahay, may hawak na isang hanay ng mga susi na hindi ko naibigay. Wala nang nakikita si Lisa. Walang pagsigaw, walang nagmamakaawa. Choose lang. Kinaumagahan, nakakita ako ng isang maliit na puting sobre na nadulas sa ilalim ng aking pintuan sa Golden Pins. Sulat, kamay, walang return address. Alam kong siya ito. Hindi ko ito binuksan. Pinunit ko ito sa kalahati at ibinaba ito ng diretsyo sa shredder sa harap ng desk. Dahil sa oras na ito, hindi ako interesado. Sa oras na ito, hindi ko na kailangang marinig siyang nagsabing siya ay nagsisisi, lamang nasundin ito sa ngunit kailangan ko. Sa oras na ito, pinagkakatiwalaan ko ang katahimikan kaysa sa kanyang mga salita. At ang katahimikan kapag napili ay ang sariling uri ng lakas. Kalaunan ng hapon na iyon, nagdala si Gerald ng ilang mga papeles para sa akin upang suriin, mga pag-update sa tiwala, isang listahan ng mga protektadong account, at ilang mga numero ng telepono kung sakaling kailangan ko ng direktang ugnay sa pagpapatupad ng batas o ang opisyal ng tiwala. Habang nilagdaan ko ang huling form, tumingin siya sa akin. Alam mo, Anya, nagawa mo ang isang bagay na hindi kailanman dapat gawin ng maraming tao. Ano yun? Natapos mo ang pag-ikot. Hindi sa isang bank, hindi sa isang hiyawan, ngunit may isang lock na pinto at isang malinaw na pangalan. Sumandal ako sa aking upuan, at sa unahang pagkakataon mula nang mamatay si Cliff, pinapayagan ko ang aking sarili na sa wakas ay uwi ako sa aking sarili. Nangyari ito sa isang Huwebes, pagkatapos ng tanghalian, kapag ang mga bulwagan ng gintong pins ay tahimik at ang araw ay nagtapon ng malambot na gintong glow sa lahat, tulad ng palaging ginagawa bago pa man sinindihan ang koipon. Nakaupo ako sa isang bench kasama si Marjorie. Ang aming mga kamay ay nakapatong sa parehong nakatiklop na quilt sa pagitan namin. Natapos na namin ang aming karaniwang chat tungkol sa schedule ng tulay at kung paano wala sa mga bagong kababaihan shuffled ng maayos. Si Gerald ay dapat na sumali sa amin sa lalong madaling panahon. At iyon ay nang makita ko sina Lisa at Travis, na naglalakad hanggang sa hubog na landas ng ladrilyo na humantong sa pasukan sa harap. Galit na galit at napakabilis ni Lisa, si Travis na nahuli sa may karapatan, slouched na paraan na naging tiyan ang aking tiyan kahit bago ko naalala ang $5,000 na insidente ng kape. Darating sila para sa isang showdown. Ngunit ang hindi nila alam ay wala akong naiwan. Una sa kanila ang security guard. Doris, pagpalain ang kanyang matalim na mga mata at matatag na tindig, lumabas mula sa likuran ng harap ng desk bago pa nila mahawakan ang pintuan. Nakita kong ligaw ang kilos ni Lisa na itinuturo ang nakaraan na si Doris patungo sa likod ng hardin. Inilipat ni Travis ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa ng hoodie at pinagsama ang kanyang mga mata. Tumayo si Doris. Hindi ako tumayo, hindi tumakbo, hindi man lang nag-flinch. Sumulyap si Marjorie patungo sa pasukan at tumigas. Dapat ko bang tawagan si Gerald? Hindi, sabi ko. Hayaan mo akong makita ako na kalmado. Nais kong masaksihan ni Lisa kung ano ang hitsura ng kapayapaan kapag hindi ito nagmakaawa para sa kanyang pag-apruba. Sa wakas ay nakita niya ako sa baso. Lumipat siya upang itulak ang desk. Pumasok si Doris. Itinaas ni Lisa ang kanyang tinig.
Hindi ko marinig ang mga salita, ngunit ang hugis ng mga ito ay pamilyar, galit, pagkabagabag, na ang choking na cocktail ng kontrol na dumulas sa mga daliri. Sa wakas napansin din ako ni Travis. Sinalubong ng kanyang mga mata ang minahan, at para sa isang segundo nakita ko ito, hindi pagkakasala, hindi pag-ibig, ngunit gulat. Hindi dahil sa miss niya ako, dahil wala na siyang pera at hindi na ako mag-milk. Itinaas ni Doris ang isang kamay, pagkatapos ay mahigpit na itinuro pabalik sa paradahan. Itinapon ni Lisa ang mga braso. Ang isang bagay ay nagbulong ng isang bagay at unang lumingon. Mabuti. Hayaan ang batang lalaki na humantong ng isang beses. Tumayo roon si Lisa para sa isa pang sandali, ang mga braso ay tumigas sa kanyang mga tagiliran, nahaharap sa maputla ng galit. At sa pinakamaikling sandali, nanginginig ang kanyang mga labi. May mouthed siya, nanay. Ngunit hindi ako gumalaw, hindi kumaway, hindi tumaas. Nanatili ako doon mismo sa bench na iyon, hinawakan ang kamay ni Marjorie, na nakabalot sa parehong quilt cliff na ginamit upang mag-drip sa aking mga balikat nang makatulog ako sa sopa sa panahon ng panganib na reruns. Umalis sila. Napanood ko hanggang sa may mga maliit na anino sa driveway, hanggang sa rumbled ang engine at ang kotse ay humila tulad ng hindi ito isang beses na gaganapin ang aking buong buhay sa loob nito. Huminga si Marjorie. Hindi ka man lang kumurap. Ngumiti ako. Nagpaalam na ako. Naririnig na lang nila ito. Nang maglaon, dumating si Gerald na may isang bag ng scone at isang maliit na palumpon ng mga bulaklak mula sa kanyang hardin. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Tumango siya. Susubukan nila ulit. Alam ko, sabi ko. Ngunit hindi ko. Nang gabing iyon, sumulat ako sa aking journal. Nang dumating sila ng may galit, nanatili ako ng kapayapaan. Iyon ay kung paano mo alam na ito ay tapos na, kapag hindi mo na kailangang sumigaw pabalik. Tinapik ko ang pahina at nadulas ito sa isang maliit na frame sa tabi ng aking kama. Dahil sa susunod na darating na naghahanap sila ng isang reaksyon, ang lahat ng kanilang mahahanap ay isang salamin ng kanilang sarili sa kabilang panig ng isang naka-lock na pintuan. Dumating ito makalipas ang 2 araw, isang maliit na sobre ng garing, na address ng kamay, ay bumagsak sa mailbox ng Golden Pins. Ang sulat, kamay ay hindi maiisip, perpektong pagmumura, slanted sapat lamang upang magpanggap ng kagandahan. Lisas. Tinitigan ko ito ng isang buong minuto. Hindi dahil hindi ko alam kung ano ito, ngunit dahil sa ginawa ko. Nakita ko ni Marjorie na nakatayo pa rin sa lobby, sulat sa isang kamay, kape sa kabilang. Mula sa kanya, tanong niya. Tumango ako. Gusto mo bang buksan ko ito para sa iyo? Hindi, sabi ko. Hindi ko na kailangan ng iba na makita ang kasinungalingan na ito. Hindi ko ito binuksan doon. Naglakad ako sa itaas na palapag, inilagay ito sa maliit na bangin ang desk ng pagsulat na nakaupo, at naghintay hanggang ang araw ay tumama sa malayong bintana. Tulad ng dati nang tutulungan ko siya sa mga buwis at mga titik sa kanyang mga kaibigan sa digmaan. Pagkatapos ay umupo ako, huminga at binuksan ito. Ang unang salita, nanay. Hindi't mahal, hindi pasensya na, si nanay, tulad ng mayroon pa rin siyang tama. Ang unang talata ay eksakto kung ano ang inaasahan ko, ang ilang mga nanginginig na pagtatangka sa panghihinayang, kung paano nawala ang mga bagay, kung paano hindi niya sinasadya na gawin akong itulak sa tabi, kung paano ito naganap ng napakabilis. Ginamit niya ang salitang hindi pagkakaunawaan tulad ng isang band-aid. Pagkatapos ay dumating ang tunay na dahilan na isinulat niya, linya ng 3, nahihirapan kami ngayon, ang mga panukalang batas na nakasalansan, si Travis ay hindi kwalipikado para sa pautang ng kotse pagkatapos ng lahat. Doon ito ang magtanong. Tulad ng lagi. Ang paghingi ng tawad ay pain lamang at dapat kong lunukin ito ng buo. Dahil dati. Dahil sa isang oras, naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon ng walang patunay. Ngunit hindi ako ang parehong babae na hayaang muling ayusin ni Lisa ang kanyang mail at tawagan itong kabaitan. Hindi ako ang babae na pinalambot ang bawat likas na hilig upang mapanatili ang kapayapaan. Naging kapayapaan ako sa ibang bagay ngayon, ang katotohanan na hindi lahat ng anak na babae ay isang pagpapala. Ang ilan ay mga babala. Natapos ang liham, siguro maaari tayong makipag-usap. Miss na kita. Lahat tayo ay nagagawa.
Isinara ko ang pahina at tinitigan muli ang sobre. Ito ay makapal, tulad ng gusto niya na nakapaloob sa isang bagay na labis. Inabot ko sa loob. Doon ito, isang personal na tseke mula sa akin, na iginuhit mula sa isa sa mga magkasanib na account na nais niyang i-set up para lamang matulungan ang streamline. Ang cashed, punit ng bahagya sa sulok, $3,500. Sa memo, pag-aayos ng kotse. Hindi ko ito isinulat, ngunit ang aking pangalan ay nakalimbag dito, malinaw bilang liwanag ng araw. Dapat ay itinago niya ito o hinimas, o pareho. Hindi ko kailangang malaman kung alin. Ang alam ko lang ay hindi ito isang sangay ng oliba, ito ay pain, nakalawit sa isang peking luha at isang pamilyar na lagda. Tiniklop ko ang tseke sa kalahati, pagkatapos ay sa kalahati muli, pagkatapos ay muli, hanggang sa mawala ito sa aking palad tulad ng bawat maling pangako na nais niyang gawin. Dumiretso ako sa shredder. Hindi isang salita, hindi isang flinch, papel lamang na nagiging alikabok. Iniwan ko ang sobre na nakabukas sa aking desk, hayaan itong umupo doon tulad ng isang bangkay, isang paalala na hindi lahat ng titik ay sinadya na sasagutin. Nang dumating si Gerald mamaya ng hapon kasama ang kanyang karaniwang lemon cake, nakita niya ito at nakataas ang isang kilay. Sinubukan niya ulit. Ibinigay ko sa kanya ang natitirang kalahati ng liham. Nabasa niya ito sa katahimikan, pagkatapos ay ibinalik ito. Iniisip mo pa rin na isang marka ka. Hindi na, sabi ko. Nang gabing iyon, hindi ako nag-journal. Hindi ko kailangan. Dahil ang pangungusap ay nakasulat na mismo sa aking ulo, wala akong pakialam kung ano ang ibig mong sabihin. Sapat na ang ginawa mo. Ang tawag ay dumating pagkatapos ng madaling araw. Maaga akong umakyat, pinapanood ang koy sa pamamagitan ng ambon ng umaga, isang tasa ng mainit na tubig na steeping sa tabi ko. Kalmado ang tinig ni Gerald ngunit matatag. Ang tiwala ay nag-flag ng isa pang forged check. Parehong account, parehong perma. Ngunit hindi mo ito isinulat. Alam ko, sabi ko. Ipinadala niya sa akin noong nakaraang linggo. May isang pag-pause. Well, Anya, ngayon alam din ng bangko. Lumiliko na sinubukan ni Lisa ang isa pang team upang isawsaw sa aking mga dating account. Ngunit sa oras na ito, ang tiwala ng mga kandado na lock ay shot, at ang bangko ay may patunay, pag-atras, lagda, email mula sa kanyang i-address. Kahit isang mensahe ng boses na naiwan niya para sa isang kinatawan na nagtanong kung ano ang balanse ng kanyang ina, na parang mayroon pa siyang karapatan sa aking pangalan. Hindi siya banayad. Desperado siya. Nagpatuloy si Gerald, ang espesyalista sa aabuso sa pananalapi ay nagsampa ng isang ulat sa Elder Protection Unit. Sinusuri ito ng mga investigator habang nagsasalita kami. Ang aking dibdib ay hindi mahigpit, lumawak ito. Dahil sa wakas alam kong hindi lang ako nakatakas, itatakda ko ang bitag. Makalipas ang ilang oras, 2 opisyal ng plainclothes ang nagpakita sa Golden Panes. Hindi para kay Lisa, ngunit para sa isang tahimik na pakikipanayam sa akin. Magalang, banayad. Ang isa ay kumuha ng mga tala habang ang isa ay nagtanong tungkol sa aking mga tala, ang aking journal, ang kasaysayan ng pag-alis. Ibinigay ko sa kanila ang mga kopya ng lahat na item naka-highlight. Handa na ako. Nang umalis sila, sinabi ng nakababatang opisyal, hindi ka ang una, si Genk Langley. Ngunit isa ka sa ilan na nakakita nito ng maaga. Halos na itama ko siya, hindi ito maaga. Maaga pa lang. Pagsapit ng tanghali, nakatanggap ako ng kumpirmasyon na si Lisa ay sinisiyasat para sa maling gawain sa pananalapi, panloloko at pagpapatawad. Nabanggit din si Travis sa hindi bababa sa isang flag na transaksyon. Hindi ako nagalak, ngunit hindi rin ako nagdadalamhati. Naupo ako sa hardin at naisip ko sa tuwing sasabihin niya sa akin, maswerte ka na magkaroon ako, habang muling inayos ang aking buong buhay sa isang bagay na nagsilbi sa kanya. Palagi niya akong tinatrato tulad ng isang lock na pintuan na hawak na niya ang mga susi. Hindi niya naisip na baguhin ko ang mga kandado. Ngunit mayroon ako. Dumating si Marjorie mamaya sa hapon na may mainit na tinapay na saging at 2 tarong ng tsaan ng luya. Alam niya. Lahat ng tao sa Golden Pins ay alam ngayon. Hindi dahil sinabi ko sa kanila,
dahil napanood nila ang bagyo na lumapit at nakita akong nanatiling nakaupo sa pamamagitan nito. Sa palagay mo ba ay naaresto siya? Malumanay na tanong ni Marjorie. Hindi ko alam, sabi ko at hindi na ito sa akin. Iyon ang naramdaman ng kalayaan. Hindi paghihiganti, distansya. Nawala na ni Lisa ang isang bagay na hindi niya maibabalik, pag-access. Pag-access sa akin, sa aking pangalan, sa aking isip, ang aking buhay. Hindi lang siya nawala ng pera. Nawala ang laro. Dahil kapag sumugal ka sa katahimikan ng isang tao at sa wakas ay nagsasalita sila, iyon ang sandali na napagtanto mo na hindi ka kailanman nanalo. Kalaunan ng gabing iyon, umupo kami ni Gerald sa likurang pasyo sa ilalim ng isang malawak na kalangitan ng navy. Ibinuhos niya kaming pareho ng isang maliit na baso ng alak at sinabi, pinapagaan ka niya sa bawat hakbang. Pinapahamak ko rin ako, sagot ko. Itinaas niya ang kanyang baso upang mag-recalculate. Nag-clink kami at sinabi ko ang isang bagay na hindi ko sinabi sa maraming taon, ngunit alam na sa wakas ay totoo, ligtas ako. Hindi lamang mula kay Lisa, ngunit mula sa pangangailangan na ipaliwanag ang aking sarili sa sinumang nag-iisip na ang aking kabaitan ay nangangahulugang sumuko. Nang gabing iyon, natulog ako kasama ang bintana na nakabukas muli. At kapag ang hangin ay kinuha, hindi ito tunog tulad ng babala, tunog ito tulad ng palakpakan.